reverence to the name of the Lord. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's declare for your name. For your name is great and greatly to be praised. I declare for your name is great and greatly to be Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede ho bang itaas natin lahat ang ating kamay sa ating pong Diyos na buhay? After the storms of life and even the literal storm in our day, hindi pa rin po pwedeng pigilan ang ating buhay na purihin at sambahin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ating mga challenges in life, sa kabila ng napakarami nating mga pagsubok, pwede hubang buksan natin ang ating labi at pasalamatan nating patuloy ang Diyos at papurihan natin sa kabila ng mga naranasan po natin itong mga nakaraang araw ng ating buhay. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin niluluwalhati, patuloy ka namin dinadakila, sapagat kailanman ay walang pwedeng magpatigil ng pagsamba ng iyong mga anak, hindi kailanman pwedeng pigilan maging ng anumang uri ng pagngangalit ng kalikasan o anumang uri ng pagsubok sa buhay. Sapagat ang aming pagpupuri at pagsambay na kabatay, hindi ko ano ang mayroon sa amin, hindi kung ano ang mga bagay na pwede namin, Panginoon, maging comfort o ipagmalaki, kundi ang aming pagpupuri at pagsambay hindi rin nakabatay sa mga biyaya at pagpapala, kundi nakabatay kung sino ka sa aming buhay, O Diyos. Kung sino ka, Panginoon. Ikaw ay Diyos at mananatiling Diyos magpakailan-kailan paman at hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan-kailan paman. Pwede hubang palakpakan natin sandali ang Panginoon? Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Glory, 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 glorify your name, Lord. We bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name, O God. Oh, we exalt your holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa po, ideklara po natin, I'll sing praises to your name. Let your voice be heard, church. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I'll give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I'll give glory to your name. I'll give glory to your name. For your name is great.
Sa umaga pong ito, O Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa iyong pagliligtas sa aming buhay sa nagdaang bagyo. Salamat po, O Diyos. Bagamat marami kami mga kababayan, kapatiran na naapektuhan ng bagyong ito, subalit alam po namin kahit kailanman, ang mga bagyo, Panginoon, ay bahagi lamang ng buhay, pero hindi ito ang magpapatigil sa amin para ikaw ay pasalamatan, papurihan at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, ngayong umagang ito, Diyos, habang kami nakatayo sa iyong dakilang harapan, acknowledging the truth that apart from you, we can do nothing, O God, patuloy namin pinapasiyasat ang aming puso, ang aming isipan, sa lahat po, O Diyos, ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming pagkakamali, sa lahat po ng aming pagsalansang, sa lahat ng aming kahinaan. Forgive us and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Once again, Lord, clothe us with the robe of righteousness of our Lord Jesus Christ. Damitan mo kami ng damit ng kabanalan, ng katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. At kami, Panginoon, ay makatayo sa iyong dakilang harapan without any guilt but with a clear conscience, not because of our own righteousness, but because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong pong oras na ito, patuloy na ikaw lamang ang maparangalan sa aming kalagitnaan, mabanggit lamang at masabi lamang na iyong alipin, Panginoon, at mamutawi lamang sa akin labi ang mga nais mo lamang marinig ng iyong mga anak. Mga mensaheng nagmumula po sa iyo. Subalit ang anumang bagay na hindi nagmumula sa iyo at ayaw mong marinig sa aming kalagitnaan ay hindi bumukal at bumukas at hindi masambit ng aking labi. Hayaan mo ang lugar na ito, kubkubin mo ng iyong kapangyarihan. Isugo mo ang iyong mga anghel upang patuloy na sa lugar na ito malaya kang mapapurihan, malaya kang masamba sa Espiritu at sa katotohanan. At ang dalangin po namin sa lugar po na ito, patuloy namin maramdaman ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang aming maging dakilang guro at tagapagturo ngayong umagang ito. Hayaan mo po na patuloy namin maunawaan ang mensahe na nais mong dalhin sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang na ikaw ang maitaas at mapapurihan. Help us to glorify the name of Jesus so that the name of the Father in heaven might be glorified. Maraming pong salamat. Once again, O God, we thank you. We honor you, O God. We give you the highest kind of praise, glory, majesty, and honor, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo ho tayong lahat. Praise God. Isa ho mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po kayo? Marami pa rin ho ba ang lubog sa baha, sa tubig? Meron pa rin po ba tayong mga kapatiran na nakalubog pa rin sa tubig? Pwede ho bang makita ko ho ang mga kamay ng talagang totoong inabot ng baha? Pakitaas nga ho ang kamay. Palakpakan niya ho natin sandali ang Lord. Kasi kahit inabot kayo ng baha, naririto pa rin ho kayo. Amen? Amen? Doon ho sa taliptip nakita natin na nailagay pa sa social media, grabe ang taas ng tubig. Pero alam ho natin na hindi pwedeng mapigilan ang mga tunay na anak ng Diyos pagdating po sa tinatawag ho nating pagsamba. Amen? Marami din ho tayo ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar na naapektuhan. Maging sa Kamaynilaan, kung nakita niyo po yung nangyari sa Manila, kahit po doon sa mga ipinakitang napakatataas na tubig sa bawat lugar, patunay lamang na talaga hong itong nakaraan nating bagyong Karina ay nakaapekto. Pero for your information po, pinalakas lang po kasi at hinatak lang kasi ng bagyong Karina ang habagat, kaya ho tumindi ang pag-ulan po sa atin hong bansa. Kaya ho talagang pati ang ating kapaligiran, ang ating kabundukan, sira na rin naman talaga, kaya wala na rin magpipigil ng tubig. At the same time, ay napakarami na rin naman talagang barado nating mga daluyan ng tubig. Dito nga ho sa lalawigan ng Bulacan, malungkot mang isipin, ang ating pong allotted budget para po sa tinatawag po natin na sa kabuuan ng flood control, imagine niyo po yung dating in-expose ng ating
Congressman Bishop Brother Eddie Villanueva, and at the same time ay ipinalo up ng ating Senator Joel Villanueva yung 1 billion a day budget para sa flood control. Hanggang ngayon, ang lalawigan ng Bulacan ay lumulubog pa rin sa baha. And yet, take note, 1 billion a day. Masakit isipin, masakit ding malaman na ganun pala kalaki ang budget, pero still lumulubog pa rin ang ating lalawigan ng Bulacan. Pero wag ho kayong mag-alala, wag kayong magsasawa sa prayer, wag kayong magsasawa po sa tinatawag nating patuloy na pagdulog sa Diyos. Naniniwala po tayo may tamang panahon para sa tamang leader na ilalagay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating ginagalawang lalawigan ng Bulacan. Amen? Palakpakan niya natin sandali ang Panginoon. Ngayon po umagang ito ay gusto ko hong sundan ng another part 2. Ang atin hong pinaka-topic noong last Sunday, it is about living with the end in mind. Everybody say, living with the end in mind. Dito po sa Luke 16:19-31 ay nais ko basahin ang ating pinaka-scriptural reading. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. Sa ibang translation, ang ginamit ay Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, with Lazarus received bad things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from here or from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Let God bless the reading of His Word. Naalala ho natin ang sinabi ni Miles Monroe na lagi ko nababanggit po dito, that the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Uulitin ko po yan. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Ang pinakamalaki daw pong trahedya ng buhay ay hindi kamatayan, kung hindi ang buhay na walang tinawag po na pinatunguhan o walang layunin. Sapagkat whether we like it or not, lahat ng tao ay mamamatay. Ang mabigat kapag ikay namatay at hindi nagkaroon ng totoong purpose ang buhay mo nung ikay nabubuhay sa lupang ito, baliwala ang nangyari sa iyong kamatayan kung ikay haharap sa judgment ng Lord at sa impyerno ang bagsak po natin. Tama po si Miles Monroe. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Isa pa ho na binanggit niya, life's greatest failure is to be successful in the wrong assignment. So kapag titingnan ho natin ang dalawang quotation na binanggit ni Miles Monroe, napakahalagang malinaw, klaro pa dapat sa sikat ng araw at sa linaw ng tubig,
kung ano ang dapat na reason for our existence, kung ano ang dapat na purpose for our existence. At hindi ba sa ikaw ay nabubuhay lang, dapat maliwanag din sa isipan mo, maliwanag din sa puso mo, ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo, at yung bang layunin ng Diyos sa buhay mo na yon ay nagagawa mo ba? Ibig sabihin na pupulpil mo ba ang pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo, dahil napakahalaga po nun. Kapag hindi na fulfill ang ipinapagawa ng Diyos sa ating buhay, o kaya may ginagawa tayo na pinagkakaabalahanan, pero hindi iyon ang assignment na ibinibigay sa atin ng Diyos, baliwala kahit ikay mabuhay na napakaraming taon at napakahabang taon dito ho sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Balikan po natin ang ilang mga taong nabuhay sa daigdig na napakahaba. Number 1 na po dyan, ang sabi ng Genesis chapter 5 verse 27, si Methuselah, nabuhay po siya ng 969 years. Si Jared, nabuhay ng 962 years in Genesis 5 verse 20. Si Noah, nabuhay ng 950 years in Genesis 9, 28 to 29. Si Adam, nabuhay ng 930 years in Genesis chapter 5, verse 5. Si Seth, na una na naging anak ni Adam din naman, ay nabuhay ng 912 years. Sabi ng Genesis chapter 5, verse 8. Si Kenan, nabuhay ng 910 years. Ang sabi ng Genesis chapter 5, verse 14. Si Enos, nabuhay ng 905 years. Ang sabi ng Genesis chapter 5, verse 11. Si Mahalalel, nabuhay ng 800, o Mahalalel, nabuhay ng 895 years ng Genesis 5:17, si Mahalalel. At si Lamech, nabuhay ng 777, 777 years, ang sabi po ng Genesis chapter 5, verse 31. Ang mga taong ito na binanggit sa banal na kasulatan na nabuhay ng mahaba, ang mga buhay po na ito, bagamat nais nating maharanasan at gusto natin talaga ma-experience, pwede din naman na maranasan ng mga kabataan sa pangkasalukuyan na humaba din naman ang buhay, pero siguro hindi na kasing haba ng buhay ng mga nauna. Sapagkat may paalala ang Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Ano ang unang commandment na may kasamang pangako? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Sa lahat ng kabataang naririto at sa lahat ng mga naging anak, kung gusto nating mabuhay na mahaba, ang isang susi, matutunan nating igalang at irespeto ang ating mga magulang. Pwede namang humaba ang buhay po natin. Bagamat gusto natin na humaba ang buhay natin at maranasan natin ang buhay na matatawag nating long and satisfied life, o kung ang pag-uusapan ay yung haba ng taon, ang sarap pong balikan ng buhay ni Methuselah, 969 years. Bagamat alam po natin na ang kanyang pangalan, ang sabi ng ilang Bible scholar, ay maaaring mayroong kaakibat na time clock ng Lord, o sa iba ang sabi nila warning, o sa iba ang sabi nila cursed. Pero malinaw sa banal na kasulatan, ang pangalan ni Methuselah ay time clock ng Lord, sapagat kapag pinag-aralan po natin mula nang siya'y isilang hanggang sa magkaroon ng tinatawag na pagbaha sa mundong ating ginagalawan sa panahon ni Noah, ay eksaktong 969 years, kagaya ng kanyang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At exactly 969 years, ang tubig ay bumaha sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. At the age of 600 years, ang mundong ating ginagalawan ay nagunaw ng tubig ng baha sa panahon ni Noah. Ang sarap balikan kung iisipin natin, siguro ang sarap maabot ng buhay na yon, 969 years. Tapos si Jared nabuhay ng 962. Si Noah 950, si Adam 930, si Seth 912. Si Seth po ay anak ni Adam and Eve. May mga nag-message sa akin isang araw, Pastor, paano nagkaroon ng asawa si Cain in Genesis chapter 4? Samantalang dalawa lang naman ang anak ni Eva at ni Adan, si Cain at si Abel. Paano nagkaroon siya ng asawa?
Pinatay ni Cain si Abel. Alam natin ang kasaysayan ng magkapatid. Paano nagkaroon ng asawa si Cain? Ang sabi ko sa kanya, basahin mo ang sumunod na chapter. Doon mo makikita kung bakit nagkaasawa si Cain. Sapagat sa banal na kasulatan, pag titingnan niyo po ang bawat pagsulat at ang bawat talata, minsan ang bawat talata ang pagitan years. Bawat talata lang yon. Kaya pag tinignan natin yung chapter 5, makikita natin doon na nagkaanak pala si Eva at si Adan na ang pangalan ni Seth na nabuhay ng 912 years. 912 years. Napakahaba din na naging buhay. At kung iisipin natin, para ang sarap asamin na mga buhay po na yan. Pero malabo na po yan dahil nang banggitin sa Genesis chapter 6, beginning verse 1, verse 2, and verse 3, nang makita ng Diyos na ang kaisipan at ang puso ng tao ay puspos ng kasamaan at lahat ng uri ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos kay Noah, magmula ngayon, ang buhay ng tao aabutin na lang ng 120 years. Ang atin ng pinakatema at pinakatopic, it is about living with the end in mind. Bakit ho ba napakahalaga na maintindihan natin na dapat nabubuhay tayo sa mundong ito na habang nabubuhay, ang laman ng ating kaisipan ay ang katapusan ng buhay doon sa eternity. Upang pahalagahan natin ang buhay na meron tayo sa mundong ito, dapat ang isip at ang puso natin nakaset not on things on the earth, but on things above. Amen? Palakpakan niya natin sandali ang Panginoon. Ang sabi ho ng ating spiritual director, our Bishop, Brother Eddie Villanueva, the greatest and noblest achievement of a man or a woman here on earth is to be able to know his or her Creator truthfully and personally, to love Him passionately and wholeheartedly, and to serve Him faithfully with integrity and excellence until he or she stands before Him on Judgment Day. Kapag tinignan natin ang napakaganda pong two biblical principles ng ating spiritual director at ang isa po dyan ay ang binanggit po na yan na ating binasa that the greatest and noblest achievement of a man or a woman here on earth is to be able to know his or her Creator truthfully and personally. Napakaganda hong balikan ng katotohanan pong iyan. You know why? Sapagkat kahit anong success meron ka, kahit anong tinatawag na tagumpay na meron ka, kahit makuha mo ang lahat ng yaman sa mundo pong ito, kapag hindi natin totohanang nakilala ang Diyos, kaya ang buwang ito, ang ating pinaka-monthly theme ay intentional soul winning. Sapagkat kapag hindi natin totohanang nakilala ang Diyos, mabuhay ka man ng 969, kagaya na Methuselah, kagaya nila Jared, mabuhay ka man ng napakahabang panahon na taon. Kung ang Diyos naman ay hindi sentro ng buhay mo, baliwala ang iyong existence. Noong nakaraan, how many of you ang nakinig po sa mensahe ng ating spiritual director doon po sa huling gabi ng lamay ng kanya pong kapatid? Meron ba nakapanood sa inyo ng Prayer Garden live? Ilan lang. Maganda ho yun eh. Habang si Brother Eddie dinidiscuss yung Luke chapter 16, yung binasa natin kanina at mamaya ho ay hihimay-mayin natin ng kaunti po yun. Habang pinapakinggan ko ang ating spiritual director, I was so reminded ng Lord na ang pinakamahalaga kapag tayo nag-evangelism, nag-evangelize, dahil ang buhay ay hindi mo alam kung hanggang kailan at hanggang kailan ka mabubuhay. Hindi ang mahalaga ay madala mo kagad sa church o sa life group. Listen carefully. Kapag tayo ay intentional soul winning, pag sinabing intentional soul winning, hindi ang pinakamahalaga ay maimbitahan mo kaagad sa church. Dapat yung taong kausap mo mismo nung on time na yun, on the spot na yun, nung time na yun, dapat mapatanggap mo sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin si Jesus as Lord and personal Savior ng kanyang buhay sapagkat hindi mo alam kung nung gabi na yon, nung araw na yon, kinabukasan kung magkikita pa ba kayo o hindi mo alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Kaya pag sinabing intentional soul winning, dapat bawat isa sa atin, sabi ko nga noong nakaraan, kapag totoong naranasan mo ang born again experience, kaya mo mag-share ng Word of God. Kaya mo magbahagi ng kaligtasan. At kapag nagbahagi ka ng kaligtasan, ang sisiguraduhin mo una, yung kaharap mo, dapat tumanggap kay Kristo. Hindi ang kailangan ay anyayahan mo kaagad, basta mahalaga madala ko sa church, sa life group. Hindi ho yun. Secondary na lang ho yan para lumago sa kanyang spiritual life.
Ang pinakamahalaga, yung time na kausap mo siya, tumanggap siya kay Jesus. Sapagkat hindi mo alam ang buhay. Kaya binibigyan ng diin ng ating spiritual director na ang pinaka-greatest and noblest achievement ng isang lalaki o babaeng na buhay sa mundong ito, yung makilala niya ang kanyang manlilikha. Tama ho yung binanggit ng Mangaral 12, talatang 1 eh. Hanggang ikay may lakas pa, hanggang ikay kabataan pa, remember your Creator. Hindi po pwedeng hindi mo maaalala kung sino ang iyong manlilikha. Ang sabi ng verse 13 and verse 14, this is the whole duty of man, to fear God and to keep His commandments. The whole duty of man. Hindi naman ang duty ho natin magpayaman lang sa mundo eh. Ang pagpapayaman secondary lang. Hindi naman ang duty natin mag-enjoy lang at mag-fellowship lang at mamasya lang eh. Hindi lang naman ho yun ang duty natin. Ang pinaka-main duty ho natin, to know our Creator, to fear God, kasi imposibleng makilala, magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos nang hindi mo naman kilala ang iyong manlilikha. This is the whole duty of man, to fear God and to keep His commandments. Amen? Kaya this morning, gusto ko minsan pahimay-mayin natin ang Luke chapter 16 para maintindihan natin ang ating pinaka-topic, living with the end in mind. Ano ho ba ang tinatawag na facts of life? Number 1, ito ho ay nabigyan ng diin ng gabi ng ating spiritual director, but this morning, gusto kong bigyan ng diin at maintindihan pa natin lalo, napakaganda ho ng mensahe ng ating spiritual director kung napanood niyo po ang huling lamay po sa kanyang brother kay Kuya Romy Cruz Villanueva. The facts of life. Number 1, heaven and hell are real, whether you like it or not. Sa binasa ho natin kanina, ito ang mga katotohanan ng buhay na hindi ho natin po pwedeng ipagsawalang bahala. Because this is the reality. Sabi ng verse 22, the time came when the beggar died, nang mamatay ang pulubi. And the angels carried him to Abraham's side. Sino ang tinutukoy na beggar na pinangalanan dito? Si Lazarus. The rich man also died and was buried. Maging yung mayaman, namatay at inilibing. Medyo dun ho sa tinatawag na verse 22, sa paghahalin tulad, meron na hong pagkakaiba eh. Pag tinignan natin, yung beggar na mamatay, carried siya ng angels sa Abraham's side. Ito yung tinatawag ni Jesus na paradise. Yung rich man namatay and was buried, inilibing. In verse 23, in Hades where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Nakita niya mismo si Lazarus na nasa tabi ni Abraham. So sabi ng verse 24, so he called to him. Tumawag ang mayamang namatay, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Baka po pwede, Amang Abraham, maawa ka sa akin, isugo mo si Lazarus dito sa aking lugar. Yung dulo ng kanyang daliri ay ilagay sa tubig. Sa ibang salin niya ako ng Tagalog, ang ginamit po ay ilubog at idawdaw sa tubig. Para palamigin ang aking dila at nang sa gayon, maibsan man lang ng kaunti ang nararanasan kong paghihirap dito sa apoy. Yan ho ang binanggit ng Luke 16:22 to 24. Pag titingnan po natin sa banal na kasulatan, ang heaven and hell ay hindi po pwede ipagsawalang bahala ng sinumang taong nabubuhay sa mundong ito. Since na ang bawat isa sa atin ay mamamatay, ang langit at ang impyerno ay hindi kathang isip lamang. Hindi rin ho ito teorya. Actually, binigyan nyo din ho ng diin ng ating spiritual director and ako po'y naniniwala personally kasi ho, ang Luke chapter 16 ay nakabilang po sa parable. Pero dahil may binanggit na 3 pangalan, merong ni-note na 3 pangalan, si Abraham, si Lazarus, at yun ho tinatawag na the rich man, ang sabi ho ng ilang mag-aaral ng Biblia, hindi sila naniniwala na ito ay isang simpleng parabola lamang, kundi ito isang tunay na pangyayari sa buhay na inihalimbawa mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi ng kasaysayang ito na pinangalanan pa niya. Pero truly, ang Diyos ay marespeto eh. Yung beggar, pinangalanan niyang Lazarus.
Yung rich man, hindi niya pinangalanan. Still, ang Diyos ay marunong pa rin talaga na rumispeto sa bawat tao. Malungkot lang kahit paano gawing respeto ng ating Panginoong Hesus, wala nang mangyayari sapagkat ang rich man ay nasa impyerno na. Andyan pa ho ba tayo? Ang Diyos ay hindi naman marunong mamahiya ng tao. Hanggat maaari, ang Diyos ay inaabot niya ang lahat ng tao. Napakaganda nga ho ng pagkakahanay ng aklat ng Luke chapter 16 ng kasaysayang ito, beginning verse 19 up to verse 31. So makikita ho natin dito that heaven and hell are real. Sapagkat yung beggar dinala sa Abraham's bosom, tandaan po natin, pag nilaliman natin ang pag-aaral sa heaven, there are three parts or tinatawag na bahagi ang heaven. Alam natin, the first part, alam natin, ang sabi ng maraming pag-aaral ng Bible scholar, kung saan pag tumingala ka, tiningnan mo ng mata mo, naaabot ng mata mo, kung saan naabot ng mata mo, naglalaro mga ibon lumilipad. The first seven, the second heaven, and the third heaven. The third heaven is the Holy of Holies na tinatawag. Alam ho ng marami na ang second heaven, ang sabi ng marami, ay battle between the forces of darkness and the forces of light. Na ang sabi ng maraming pag-aaral, doon ibinagsak si Satan, pero doon din ini-intercept ni Satan ang lahat ng prayers ng mga saints dito sa lupa, para hindi makarating kung saan naroroon ang Lord sa third heaven. Ayoko masyadong pakalayo doon dahil hindi yan ang pinaka-main topic natin. Pero maganda lang magkaroon tayo ng konting idea na ang langit at ang impyerno ay may katotohanan. At mismong ipinakita ng banal na kasulatan na ang mayaman napunta doon sa place of torment in Hades na tinatawag. At yung tinatawag naman na beggar napunta mismo doon sa piling ni Abraham o yung tinatawag na the paradise, yung paraiso, the Abraham's side o Abraham's bosom, kung tawagin. The Abraham's side or Abraham's bosom. Doon po sa Revelation 21 verse 8, nilinaw po dyan, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Everybody say, burning sulfur. Ano ang sinabi sa huli? This is the second death. This is the second death. So mayroong pangalawang kamatayan. Kung namatay ka physically, kapag ikaw ay pupunta ng impyerno, mamamatay ka ng ikalawang bahagi ng iyong buhay. Kaya yung iba, akala nung iba, kapag namatay tapos na, lagi ho natin binibigyan ng diin yun eh. Hindi kapag namatay tapos na't wala kang pakiramdam. Sapagat ang espiritu natin, ang kaluluwan ho natin na interchangeably ay nagagamit madalas sa Bible na salita ng soul and spirit. Pero ang totoo po, ang nakakaramdam ay ang ating kaluluwa, hindi ang ating physical na panlupa. Kaya ang physical na ito, pag namatay, uuwi lang sa alabok. Andyan pa ba tayo? Pero ang ating kaluluwa, ang ating espiritu babalik sa Diyos. Yung ating kaluluwa, pagdating ng tinatawag na second resurrection, ewan ko kung nasusundan nyo ang mga topic natin, the first resurrection, ang unang bubuhayin, lahat ng mananampalataya, yung katawang panlupa, bubuhayin, at yung tinatawag na in the twinkling of an eye, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body. Sa second resurrection, ang bubuhayin, lahat ng hindi kumilala sa Panginoon, lahat ng namatay na hindi kumilala sa Panginoon, sila mismo ang bubuhayin ng ating Panginoon. Pero sila ay destined sa tinatawag na kapahamakan sa second death, sa burning sulfur na tinatawag ang pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan. So malinaw sa Revelation 21 verse 8 na mayroon talagang impyerno. In Revelation 20:14-15, the death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lahat ng pangalang hindi matatagpuan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit ay ibubulid roon sa tinatawag na naglalawang apoy. Yung death and Hades were thrown into the lake of fire. The death and Hades, please listen carefully. Medyo touch lang tayo ng konting deeper teaching sa area po na ito para lang hindi masayang yung pagkakatong ito. Bakit tinawag na then death and Hades were thrown into the lake of fire? Yung kamatayan at yung Hades, referring to the hell o sa impyerno, ay ibubulid rin doon sa second death.
sa pangalawang kamatayan. Ang sabi ng ilang pag-aaral ng mga Bible scholar, and even si Barnes ay binanggit niya, that there might be what would be properly called death, but it would not be death in this form. Hindi ito yung kamatayan sa iniisip natin. The soul would live forever, but it would not be in that condition represented by the word dito na Hades. There would be death still, but a second death differs from the first. Listen carefully. May pangalawang kamatayan, pero second death. Pero kaya binanggit na yung death and Hades were thrown into the lake of fire, sapagkat kung natatandaan niyo po in 1 Corinthians, if I'm not mistaken, in chapter 15, verse 26 na in NIV translation, tinukoy ho doon yung tinatawag na death, yung last enemy na tatalunin ni Jesus is no other than death. Listen carefully. Ang Revelation 20 verse 14 na tinukoy na then death and Hades were thrown into the lake of fire dahil sa first resurrection, kapag binuhay ang lahat ng mananampalataya na isama sa rapture of the church, 1 Corinthians 15:52, in the twinkling of an eye, biglang magbabago ang kanilang katawang panlupa, mag-glorified body. Yung glorified body na yon at yung kaluluwa natin na biglang sa isang mata ay magsasama, mabubuhay ang ating katawang physical, hindi na tayo muling makakaranas ng physical death. Wala na. We will live forever na. Kaya tinukoy na yung death and Hades were thrown into the lake of fire. Meron pa ring death sa second death. Lahat ng pupunta na impyerno. Pero yung kasama sa first resurrection, in-overcome niya ang kamatayan dito sa lupa sapagkat hindi na siya muling mamamatay. Andyan pa ho ba tayo? Palapakan niya ho natin sandali ang Panginoon. Kaya, kapag nangyari yun, ibig sabihin na pagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang huling kalaban. The last enemy of our Lord Jesus Christ is no other than death. Kaya, maging dito sa Book of Revelation, binigyan ng diin na yung death and Hades were thrown into the lake of fire. Isa lang ibig sabihin, hindi na magtatagumpay muli ang kamatayan kahit bumalik tayo sa second coming of our Lord Jesus Christ at tumuntong sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Hanggat tayo'y naririto, walang kamatayang pwedeng maranasan ang mga mananampalatayang galing na sa langit at nag-glorified na ang kanilang katawan sapagkat ang kamatayan at ang impyerno ay itinapo na sa pangalawang kamatayan. Hindi ho tayo kabilang doon. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Kaya totoo ho na may impyerno at may langit. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lahat ng pangalang hindi matatagpuan sa aklat ng buhay sa langit, ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi sila mapupunta ng langit doon sa city. Hindi nila mararanasan ng New Jerusalem at ang New Earth. Hindi sila makapapasok sa siyudad ng Panginoon. Sa Bible, kapag pinag-aralan natin, kulang. Sabi ho ng John chapter 21, natandaan nyo? Am I right? Binanggit doon ng kung isusulat lahat ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, hindi kakayaning isulat sa lahat ng aklat na meron sa mundong ito sa dami. Pag isinalarawan ang langit, mahirap pong arukin. Ang pwede lang magsabi, yung binabanggit lagi ni Brother Edding, naka-experience ng mga near-death experience, yung namatay na, saglit, ibinabalik ng Diyos dito sa lupa. Sila lang pwede magsabi kung talagang ano ba ang langit Dahil sa banal na kasulatan, walang detalyeng ipinakita. Merong ilan, pero hindi matatawag na details para masabing ito ang itsura ng langit. Laging binabanggit ng ating spiritual director, kung dito sa lupa, we have only 5 senses. Sense of touch, sense of smell, sense of hearing, ano pa iba? Sense of taste, ano pa isa? Sight. 5 senses. Pag daw tayo na sa langit na, sabi ng maraming pag-aaral ng Bible scholar, for you to enjoy heaven, hindi lang hundreds, hindi lang 100 senses ang meron ka.
May mga binanggit ang ilang aklat na napakaraming senses na ibibigay ang Diyos sa atin for you to para ang langit ay ma-enjoy mo. Kasi kung 5 senses lang gagamitin mo, hindi mo kayang, kumbaga sa isang naglalakbay o kaya ay namamasyal, hindi mo kayang ikutin eh. I remember nung ako ho'y mabigyan ng pagkakataon na mapunta ng Singapore, pinasyalan lang Universal Studio, one day lang kami iikot. Hindi ho namin natapos eh. Kulang ang oras, kulang ang araw. Lalo na kung manunod ka pa ng mga movie na ginagawa, paano yung actual na ginagawa. Hindi mo maiikot. Ang langit, mas matindi ho. Sa banal na kasulatan, may ilang mga ipinakita, pero hindi ho tayo masyado maglilinger dahil kahit ho ako hindi ko kayang i-contain para i-explain sa inyo at i-define kung ano ang itsura ng langit. Ang sabi ho ng isang article, what does the Bible say heaven is like? Number 1, ang sabi po niya sa kanyang binanggit, heaven is a real place. Everybody say, real place. Ba't binanggit na real place? Kasi pagka tinignan natin, from the Bible tools, ang sabi ho nila, dahil binanggit ng John 14 verse 1 to 3, na do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Naalala ko tuloy sino itong huling namatay na si Billy Graham. Nung tinanong siya kung nasaan ang langit. Ang sagot niya ay kung nasaan si Jesus. Pangalawang tanong sa kanya, nasaan ba si Jesus? Nasa langit. Siya ho ay isang great man of God, pero siya din ho ay isa lang ang alam niya. May langit na totoo, at ang langit ay naroroon ng Panginoon Jesus. Kapag itinanong mo kung nasaan ang langit, kung nasaan si Jesus, at pag tinanong mo kung nasaan si Jesus, naroroon sa langit. Ano ang point niya? Napakahirap pong i-describe. Pero dito po'y malinaw na binanggit na ang patutunguhan mismo ng ating Panginoon Jesus ay may lugar mismong direksyon na binabanggit ang Panginoon Jesus. Ang sabi po niya, trust in God and trust also in me. In my Father's house are many rooms or mansions in King James Version. Ano ang ibig sabihin? Sure na may lugar na patutunguhan ang bawat isa sa atin sapagat siguradong may lugar na binanggit si Jesus kung nasa ng kanyang ama at siya mismo ang nagbanggit na napakaraming lugar, napakaraming rooms, napakaraming mansions sa lugar na kanyang patutunguhan. At ang kailangan lang niya, ano ang sabi niya? Trust in God and trust also in me. In my Father's house are many rooms. Kung hindi kayo, hindi ko na sana sinabi sa inyo, I am going there. Pupunta na ako doon to prepare a place for you. So siya mismo maghahanda ng lugar sa bawat isa ho sa atin. And if I go and prepare a place for you, dahil ipaghahanda kita ng iyong matutuluyan, siya din ho mismo ang susundo sa atin. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Grabe ho itong John 14 no? Siya na nag-prepare, siya na nga nagligtas Siya pa naghahanda, pagkatapos, siya pa nangakong babalik ako. At dadalhin ko kayo kung saan ako naroroon. Wow! Ito ho ay isang pagpapatibay lamang na walang mananampalatayang nasayang ang kanyang pananampalataya. Kung tayo man ho ay lumalaban sa buhay na ito, kahit ubusin ng dugo at lakas ho natin sa pananampalataya, titiyakin ko sa inyo, nakatitiyak tayo ng ating patutunguhan. Hindi kathang-isip ang langit na ating ipinaglalaban. Amen? Madalas ang mensaheng ito'y ayaw nating marinig. But mahalaga ho ang mensaheng ito in these last days. Crucial ang mundong ating ginagalawan. Kaya sinabi na ang heaven is a real place dahil mga totoo ding tao ang pupunta doon
dahil may totoong Diyos din na naroroon. Kaya ang sabi ni Jesus, let not your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Huwag kayong mabagabag. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 34, let tomorrow worry in itself. Hayaan nyo ang araw ng bukas ang mag-alala para sa kanya. Huwag kayo ang mag-alala para sa araw ng bukas. Ang mahalaga lang, sabi ng verse 33, ang mahalaga lang unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Walang nasayang na pananampalataya ho sa atin. Kaya nga ho ngayon, yung mga nambabastos at nambababoy, sorry ho for the word, sa social media, para sa Diyos ho natin. Na kung ano-ano mga itinuturong doktrina, pinaghihiwalay ang Old Testament sa New Testament. Pinaghihiwalay si Yahweh at ang Diyos ng New Testament. Kaya sinasabi nila na ang Yahweh sa Old Testament daw ay ang hirap pong banggitin ng word nila eh. Sobrang pambabastos. Wala hong ganun. Iisa lang ang Diyos ng Old Testament at ng New Testament. Amen? Hindi ho nagkaiba kahit kailanman. Kaya ho tayo mahalaga na maintindihan po natin na ang langit ay para sa mga totoong Kristiyano lamang dahil meron ding totoong Diyos doon at mananatiling totoong Diyos na makakasama ng mga tunay na mananampalataya. Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. Kaya nga may comfort tayo pag may nawawala tayong mahal sa buhay eh. Kasi alam natin magkikita-kita pa rin. Tama ho ang ating spiritual director eh. Natatakot lang tayo mamatay. I'm not praying for that. Pero ito ho yung ating pinaglalaban eh. Ito ho yung ating, kaya minsan takot tayo mabuhay sa mundo nang hindi tayo nananalo eh. Takot tayong mawalan, takot tayong tapakan. Dahil nabubuhay tayo sa sarili natin. Pero pag hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kahit anong gawin sa inong mundong ito, baliwala. Bakit? Totoo, langit natin pinaglalaban. Dahil may totoo tayong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Malapakan natin sandali ang Panginoon. What does the Bible say heaven is like? Heaven is real place. Totoo pong lugar. And heaven is the dwelling place of God. Everybody say dwelling place of God. Philippians 3:20 NIV translation, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ang ating pagkamamamayan, tunay na pagkamamamayan, ay sa langit. At hinihintay natin mula doon. Saan daw manggagaling si Jesus? From heaven. Iniintay natin magmula doon ang ating mismong Panginoong Hesukristo. Kaya tama ho ang sinabi ng Luke 23:43 ng NIV. Jesus answered him sa isang magnanakaw, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Pangako ng Diyos yan. Sa lahat ng taong namamatay at mamamatay. Sa Old Testament, lagi ho nating dapat intindihin na ang kaligtasan ng Old Testament, ang sabi nga ng ating spiritual director, ay nakabatay sa kanilang paniniwala for the future events na isang araw sa New Testament ay merong isang tunay na kordero na iaali ang kanyang buhay at talagang sasagipin, tutubusin ang buong sangkatauhan sa lahat ng kasalanan at siya mismo mag-aali ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, pero pag siya'y namatay after 3 days, muli siyang mabubuhay at muli siyang aakyat sa langit. Sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ang Old Testament ay shadow ng New Testament. Anino ng bagong tipan ang lumang tipan. Lahat ng nasa lumang tipang naniniwala sa mangyayari sa bagong tipan, bagamat si Jesus ay wala pa sa lumang tipan, iyon ang kanilang kaligtasan. Sapagat sila naniniwala na isang araw darating ang Panginoong Hesukristo. Sapagat sa banal na kasulatan sa bagong tipan, ang sinong hindi mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi tiyak magkakaroon ng kaligtasan. So pag si Jesus ay wala sa buhay nila, ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 10, 11, 12, 13, ang sinong hindi kinaroroonan na anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Subalit ang kinaroroonan na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ang mga tao sa Old Testament ay wala sa New Testament, pero paano nga ba sila naligtas? Dahil naniwala sila na mangyayari sa bagong tipan na si Jesus ay babalik. Siya ay darating sa lupa at siya mismo ay maghahain ng kanyang buhay, tutubusin ang
sangkatauhan sa pagkaka-embargo kay Satanas at ang Jesus na ito ang totoong tagapagligtas. Kapag sila'y naniwala, kahit sila'y nasa lumang tipan, wala sila sa bagong tipan, ang kaligtasan nila'y doon nakasalalay. Yung nasa bagong tipang inabutan mismo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nanalig sila sa Panginoong Yesus at doon nakabatay ang kanilang kaligtasan. Tayo naman, na hindi naman tayo inabutan mismo ng Panginoong Yesus at nauna siya at ngayon sa ating henerasyon, kung ang Old Testament ay naniwala sa future events, dapat naman ang nasa present generation ay maniwala sa past events. Ito ang lagi pinapaliwanag ng ating spiritual director. Ang past events ay mismong ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nga nakita ng ating mga mata, pero mapalad ang mga nananalig at nananampalataya. Sabi ni Jesus na kahit hindi ako nakita, naniwala sa akin, nanalig at nananampalataya. Mapalad ang mga taong iyon. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, doon sa isang magnanakaw, Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Sabi ng Psalm 33:13, "From heaven the Lord looks down and sees all mankind." Sa Luke 23:43, mayroong paradise. Sabi ng Psalm 33:13, "From heaven, the Lord looks down and sees all mankind." Magmula sa langit. Kaya, ang langit ay dwelling place mismo ng ating Panginoon. Amen? Kaya ho, ang sarap isipin eh. Yung iba sabi nila, ang langit daw nasa puso na natin kasi narito si Jesus. Totoo naman ho, pag nasa puso natin ng Panginoon Jesus. Pero hindi lang po yun. May totoo ho talagang langit. Kasi kung ikaw ay naniniwala ang langit ay nasa puso lang, pag namatay ka na, saan ka na? Kaya ho, dyan ako pinagbuhatan ng shotgun nung aking nasa Pampanga. Mayroon nung isang matanda na sinisera natin ng Word of God, ipagpe-pray natin dahil may sakit. Ang tanong ko lang naman sa kanya, simple, tayo naniniwala po ba kayo na kaya kayong pagalingin ng Panginoon Jesus? Sabi niya, ay oo naman. Naniniwala din ho ba kayo na may buhay na walang hanggan? Oo naman, Amang. Naniniwala din ho ba kayo na may langit at may impyerno? Hindi ako naniniwala, Amang, na may langit at impyerno. Kaya ho, ang sumunod na sinabi ko, Tay, paano naman ho kayong naniniwala na may buhay na walang hanggan? Kung di naman kayo naniniwala may langit at impyerno, pag namatay ho tayo, saan tayo pupunta? Sandali lang, Amang, sabi niya, ang hinahinahon pa. Umakyat ng itaas, second floor. Pagbabaho, shotgun na dali. Buti na awat ng pamangkin. Ako naman ho, bigla ho natulala lang. Kaya mula ho nun Bible teacher ho ako dun Meron pa akong security bakit nagtuturo sa Upper Pampanga Kasi sabi ng mga kapatid, pastor, pag ginalokan nila dito, yung mga security ko, malaki katawan. Mas manipis pa sa akin Pag ginalaw ka dito, pastor, mauna muna nila kaming galawin bago kanila magalaw. Sabi ko, mukha nga ako. Mas payat pa ho sa akin no? Alam niyo naman ho, sa gawin na yan, matatapang ang tao. Pero hindi tayo napigil ng pangangaral na mabuting balita. Dahil sabi ko, wala ho kaming ginagawang masama Kaya lang siguro, baka na-offense na hindi ko napansin. Ang hinahinahon pa naman ng salita, sandali lang, Amang. Kaya ho kayo, pag sinabihan pala sandali lang, Amang, huwag ho kayo pakampante, ha? Baka shotgun na pala dala. Babarilin ako Nipis ba naman ng katawan ko nito, babarilin mo ng shotgun. Sa bagay, ang kainaman ng pag malayo-layo yung shotgun, pwede kang iwasan ng bala sa nipis ng katawan mo. Kasi habang lumalayo yun, lumolobo ho yung bala nun Alam niyo ho ba yun? Yan ho dati pinapag-aralan namin nung araw, sumpak gamit ang bala ng shotgun. Pag malayo, mahirap makatama. Kasi parang palanggana yan. Pag lumalayo, bumubuka bala. Maraming bala kaya lang bumubuka. Pero pag malapit, nasentrohan ka, sabog ang katawan mo. Dahil shotgun. Delikado. Pero hindi naman tayo isi-shotgun ng Diyos. Amen? Hindi naman papayagan ng Diyos yun. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin tayo Psalm 33:13, "From heaven the Lord looks down and sees all mankind." Kaya wala ho pwedeng malingid sa mata ng Diyos, nakikita niya ang lahat. Siya mismo nasa langit. Naalala niyo, binanggit ng mga Ngaral 12, talatang 5, kung di ako nagkakamali. Pag ikay pumasok sa tahanan ng Diyos, be careful sa iyong promises. Alalahanin mong siya ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Ibig lang sabihin, napakamakapangyarihan ng Diyos. Nakikita niya ang lahat. Ang pangako sa kanya, hindi basta pangako lang.
Minsan tayo nangangako sa Diyos, pero nakakalimutan natin, siya ho ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kaya ang awit natin sa pagtunog ng trumpeta, naalala niyo pa ho ba yan? Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Oh, parang hindi niyo kabisado yan. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Ano ako sunod? Hosana, 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 umawit ng papurit. Ang gagaling. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Kaya ho ang title niyan, sa pagtunog ng trumpeta. Hindi ho ba? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Pangalawa po, the facts of life. There is no second chance of salvation after death. Wala na hong pagkakataong maligtas pag ikay namatay kung hindi ka ligtas. Sabi ng verse 24, so he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. Pag titingnan ho natin ng mga talatang ito, nagpapatunay lamang na hindi na ho pwedeng mabago. Kapag ikay namatay na hindi kaligtas, hindi na ho po pwedeng mabago o magkaroon ka ng kaligtasan. There is no second chance. Pagka ikaw ay namatay na at hindi kaligtas, hindi ka pwedeng maligtas na. Pag ikay napunta na impyerno, hando doon ka na. Yung mayaman kahit magmakaawa, anong sabi ni Abraham? Remember, in your lifetime, you receive your good things. Mayaman ka. Si Lazarus, in paraphrase, kumukuha lang ng mumo na nalalaglag sa table mo. Pero ikaw, nanagana ka, gumanda buhay mo. Ang malungkot nga lang, hindi directly man sinasabi ni Abraham na sinayang mo buhay mo, pero alam ng mayaman kung ano ibig sabihin ni Abraham. Lahat ng luho nasa iyo eh. In-enjoy mo naman yun. So pag sabi niya, napunta ka dyan, naghihirap ka, si Lazarus, ang buhay niya nung nasa lupa, panay bad things ang tinanggap niya eh. Naging beggar, mahirap lang. Hindi ibig sabihin, pag mahirap ka, pupunta ng langit. This is not the underlying principles. That is not the underlying principles. Ang point, ipinapakita lang ni Abraham, heto reality ng buhay. Ang sukatan ng kaligtasan habang nasa lupa ka. Hindi pag namatay ka, there is no purgatory in the Bible talaga eh. O hindi na pwedeng magbago ang iyong destinasyon. Eh kung pwede lang yun, talagang lahat tayo, hindi na tayo magpapakatino. Mag-iiwan na lang tayo ng pera at sasabihin natin, kumuha ka ng magaling na pastor o magaling na pari at ipag-pray nyo ako. Pag akin nasa purgatorio, hanguin ang aking kaluluwa sa purgatorio. Eh wala hong ganun. Sabi mo sa katabi mo, wala nang hahanguin. Hindi tayo pwedeng maniwala sa hahanguin. Wala na ho, kung prayer lang, ang pwedeng ipaghango, isa lang ho lagi kong sagot. Sana hindi na namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Andyan pa ho ba tayo? Eh prayer lang pala, pwede na eh. Pagpe-pray ka lang pala nung malapit daw sa Diyos kuno. Sa totoo lang ho, wala naman ho talagang totoo naging malapit sa Diyos na pwede maging padrino natin eh. Maliban lang mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi pinapaliwanag ng ating spiritual director, siya lang ang sinless man na nabuhay sa mundong ito. Tayong lahat makasalanan. Amen? Kaya, makita natin, wala na eh. Hindi na po pwedeng magbago. Sabi ng 2 Corinthians 6 verse 2, for he says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Kaya ang kaligtasan hindi para bukas. Ang kaligtasan hindi sa next week. Ang kaligtasan hindi sa next month. But today. Why? Bakit laging today? Bakit laging sinasabi ni Pablo yun? Dahil ang buhay nga ay walang makapagsasabi kung hanggang kailan.
Sabi ho ng verse 31 ng Luke 16, yung binasa natin kanina, He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Gusto nung mayaman, mabuhay si Lazarus, puntahan yung kanyang mga kapatid. Na may 5 pa siyang kapatid, baka mapunta rin sa lugar ng pagdurusa. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede eh. Naroon na sinulat ng mga propeta. Pwede naman nilang paniwalaan yun. Pero paano nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay kung mismong ang salita ng Diyos, ang Biblia, ayaw paniwalaan ng tao? Napaka-imposible. Kaya nga hindi totoo ang patay ay nabubuhay na muli. Kaya pag may mga namamatay, si Satanas magaling. Ang mga evil spirits, pag may namamatay, before and after, may mga nakikita yung mga pamilya. Tayo naman, paniwalang-paniwala, dahil ang iniisip natin, nakapokus doon sa namatay, whether you like it or not, may psychological effect ho yun. Whether you like it or not. Yun nga lang na-overdose ka sa gamot. Meron tayo isang kinounsel lang ganun. Kung ano-ano nakikita. Dahil, ang sabi ng doktor na huling tumingin, kaya siya ganyan, ang taas ng dosage ng kanyang gamot. So, nagkakaroon ng hallucinations. Ang tao na nakapokus na sa isang bagay na iniisip, stress and depressed, pwedeng kung ano-ano makikita mo. Yung isipan ho natin, ganun eh. O given na nakakita ka, sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4, Satan can transform as an angel of light. Pwede niyang gawin yun eh. Pwede siyang, ang hindi nga lang niya kayang gawin, magpakabanal eh. Pero yung gayahin ng isang tao, pwede niyang gayahin. Nakita ko, pag kami namamatay, yung iba, sobrang sensitive sa lahat ng mga paru-paro. Pag naman walang patay, kahit dapuan ng paru-paro, baliwala lang sa kanya. Pero pag kami namamatay, naku, ayan na. Talagang, pero pag walang patay, kahit dinadapuan ka ng paru-paro, parang baliwala lang sa'yo. Oy, ang uso ho ngayon, dengue, mag-iingat ho tayo ha. Hindi paru-paro, lamok. Baka lang magkamali tayo. So malinaw na hindi ho po pwede talaga na magkaroon pa ng second chance pag namatay ka. Kaya habang nasa lupa ka, kailangan pagbutihin mo buhay. Wala na eh. Imagine that, kung hindi ka magiging seryoso, at tayo, yung mga tao na nakakausap natin, hindi maliligtas. Pag namatay sila, mababago pa ba natin yun? Ang mabigat sa parable ni Jesus, nakikita ng mayaman si Lazarus. Kung ikaw si Lazarus, nakikita mo yung mahal mo sa buhay, hindi naman pwede kayong maglipatan. Ano pakiramdam mo? Hindi binanggit kung magkalapit. Hindi binanggit sa context ko ang ibig bang sabihin magkalapit. Definitely, hindi eh. Pero merong gustong ipakita ang Panginoong Jesucristo. Yung mayaman ang nananalangin sa buhay. Ang karaniwang ginagawa natin tayong buhay ang nananalangin sa patay, hindi na natin pwedeng baguhin ang kanilang kalagayan. Yung mayaman na nagpe-pray, Amang Abraham, baka pwedeng si Lazarus mabuhay na maguli, puntahan ng 5 kong kapatid. Siya mismo ang nananalangin. Ako naniniwala, maraming pagkakataong ganito ang sitwasyon sa eternity. Ang mga nasa impyerno, nananalangin sana ang kanyang pamilya hindi mapunta ng impyerno. Imagine niyo po yun. The horror of hell. May pakiramdam ba? Yes. Sabi ni pag namatay ka tapos na, no amen. Yung mayaman na nagsabing nakakaramdam siya, si Jesus ang nagpapaliwanag ng kasaysayan, nakakaramdam siya ng init, ng apoy. Si Lazarus, nararamdaman niya yung comfort. May pakiramdam ba pag namatay ka na? Yes. Ang wala lang pakiramdam ay ang katawang panlupa dahil wala na ang kaluluwa at espiritu. Ang katawang panlupa ay babalik lamang sa alabok. No second chance. Pangatlo po, the facts of life. No exchange of destination. Binanggit ng ating spiritual director, no visitation. Idinagdag ko po yan. No exchange of destination and no visitation. Sabi ng verse 26, and besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go
from here to you cannot, nor can anyone cross over from here to us. So hindi pwede maglipatan. Merong malaking bangin, sa Tagalog ang binanggit, na nagse-separate sa kinalalagyan ng mayaman na nasa Hades, sa impyerno, at sa paradise. Ano ang point ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang underlying principles? Hindi talaga pwede maglipatan. Wala nang pagbabago. Pag nasa langit ka, in eternity nasa langit ka. Pag nasa impyerno ka, in eternity nasa impyerno ka. Wala na ho eh. Living with the end in mind. Baka akala natin pwede pang magbago. Pag namatay ka, hindi na ho eh. Paano mo naman isusugal ang kaisa-isa mong kaluluwa? Eh hindi na pwedeng magbago. Hindi na rin po pwedeng maglipatan. Wala na eh. Eh kung hindi ko alam kung mayroong magaling sa inyo maglalagay ng tulay doon sa bangin. Yung nasa impyerno, tsaka lalagay ng tulay. Eh mismo ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng truth na ito through Abraham. Siya mismo nagsasabi, sabi ni Abraham, hindi na pwede eh. May malaking bangin na nakapagitan sa atin upang ang nariyan na hindi makaparini at ang narini hindi makaparian. So hindi ho po pwedeng magbago pa ng destinasyon. At hindi rin pwedeng bumisita ang bawat isa ho sa atin. Andyan pa ho ba tayo? Alam niyo po, after ho ng lahat ng katotohanan ito, doon lang na-realize bigla nung mayaman na, I have 5 brothers. Wala na palang lipatan to. Hindi na pala ito po pwede magbago. I have 5 brothers. Kaya doon siya nag-beg kay Abraham eh. Hindi lang yung sarili niya nakita niya. Noong una nakikita niya sarili niya na nahihirapan siya. Nasa apoy. Pero nung maintindihan niya, hindi na pala po pwede talaga magbago ang sitwasyon niya. At lalong hindi rin pwede palamigin ni Lazarus ang dila niya. Ang naalala niya, yung kapatid niyang nasa lupa. I have 5 brothers. Do you remember your loved ones, church? Mahirap po. Pangapat, the dead is not allowed to visit the living. Binanggit ko ito kanina in verse 27-28. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Ang sabi ho ni Abraham, verse 29, Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Yun na lang yung nakikita ng mayaman na pagkakataon. Kapag may nabuhay na patay at sinabi doon sa buhay na ito nangyari, ito ang naganap, maniniwala sila. Ito ang nasa kabilang buhay. Pero ano ang sabi ni Abraham? Verse 31. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. It is about faith. Kaya ang pananampalataya, ang paniniwala dito nagmumula sa Word of God. Kasi kahit makakita ka ng patay na muling nabuhay, hindi ka rin magkakaroon ng totoong pananalig sa Diyos hanggat walang salita ng Diyos na pumapasok sa buhay mo at sa puso mo. Romans 10:17, Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Hindi ka po pwedeng ang pananampalataya mo, bigla na lang meron ka ng walang Word of God. No, amen? Kaya yung ibang hindi kayang paniwalaan ng Biblia, lalong imposibleng kayang maniwalang may patay na muling nabuhay at sasabihin ng patay na muling nabuhay, may totoong langit at may totoong impyerno. Baka sa unay natakot lahat, sa susunod ay wala na lang din. Andyan pa ba tayo? Natatandaan nyo na magkaroon ng COVID-19? Lahat ay takot, nananalangin sa Diyos. After ng COVID-19, alalang. Balik sa dating buhay. Pero nung di tayo makalabas, pumipila tayo sa mall. Ang layo ng pagitan. Lahat. Pagpasok mo, bago ka makapasok, ang daming check. Ang pabango mo, alkohol. Bumagsak ang mga pabango nung panahon na yun. Hindi naging mabili ang pabango. Alkohol kasi ang pabango. Anong pabango? Ang mahalaga yung alkohol. Kaya buong katawan, lahat inaalkoholan. Pati mukha. Takot na takot tayo. Pero after ng COVID, it is a matter of faith.
Romans 10, verse 9, 10, and 11. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Because with the heart, the people believed. Paano ka maniniwala? Sabi ng verse 11, 12, and 13, kung wala namang isinugo para mangaral ng mabuting balita. Kung wala nangangaral ng mabuting balita, hindi ka nakakapakinig ng Word of God, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Kaya alam niyo ho, congratulations to all life group leaders. Congratulations to all na nag-evangelized. Hindi niyo ho alam kung gaano kahalaga ang bawat salita ng Diyos na binibigkas niyo sa street, sa bawat bahay na inyong pinupuntahan. Very powerful po yan. Sapagat dyan lang pwede magmula ang pananalig at pananampalataya ng isang tao. Amen? Palakpakan natin sandali ang ating Panginoon. In conclusion, Mark 8:36-37, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Bakit intentional soul winning? Bakit living with the end in mind? Ano mapapala ng isang tao, makamit man niya at mapasa kanya man ang lahat ng yaman ng buong mundong ito, kung ang kanyang kaisa isang kaluluwa naman ang mapapahamak? Or meron ba siyang po pwedeng ipalit sa kanyang kaluluwa? Nakita niyo ba kung gaano kahalaga ang bawat isa ho sa atin? O ang kaluluwa ng isang tao, ng isang individual? Meron daw bang pwedeng ipalit? Sabi ng verse 37, Or what shall a man give in exchange for his soul? Meron ka bang pwedeng itumbas ng halaga sa kaluluwa mo? Para sabihin mo, mas pipiliin mo ito kumpara sa kaluluwa mo? Nakakalungkot, hindi ho ba? Sa kasaysayan, ang dami natin nakitang sumikat na mga performer na kaya pala mga sikat isinanla ang kaluluwa kay Satanas sa kagustuhan sumikat. Ang gusto nila, pagtayo nila ang mga tao, mga babae, naguhubad, tumatalon, lahat ng tao, gusto nila daang libo pumupunta sa kanilang concert. Magulat ka nang bisitahin ng marami ang likuran ng kanilang stage. Ang dami nagpe-pray, but not to God, but to Satan, tapping the spiritual realm. Naalala niyo ang sikat na Beatles? Ang huling picture na pinicturean sila na naglalakad across the highway. Sa actual, makikita mo nakasapatos ang isang miyembro ng The Beatles. Pero nung kunan siya ng picture, wala na siyang shoes. Isinanla niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Imaginin mo, buhay ka pa. Kahit paano gawin ng mga cameraman, nagtataka sila, ba't wala ito sapatos? Sa actual, may sapatos to. Pero ba't walang sapatos ito? Every time napipicturean nila. Why? Nakasanla ang kaluluwa kay Satan. Hindi ko nababanggitin ng ilang mga pangalan, David Copperfield, Michael Jackson, napakarami ho nila. Tapos may mga Kristiyanong ginagaya pa si Michael Jackson. Ganun pa. Kristiyano na eh. Huwag nang gagawin ganun. Dapat alam nyo kasaysayan, inaaral nyo. Naka-live ako no? Pwede kong pukulin ng napakaraming sa YouTube ng supporter. Pero, that's the reality. That's the reality. Sumikat lang, isasanla ang kaluluwa. Mabigat ho yun, church. Gaano kahalaga ang kaluluwa ng isang tao? Tanungin niyo ho ang inyong katabi. Gaano kakahalaga sa Diyos? At gaano kahalaga ang mga taong nasa paligid ho natin? Wala ho tayong pwedeng ipalit sa kaluluwa. Nag-iisa lang ho yan. Amen? Kaya ho, beginning today, magsimula ho tayong mabuhay ng seryoso sa pagiging tunay na Kristiyano. Living with the end in mind. Minsan lang ho ito eh. Hindi na ho tayo uulit sa mundong ito na sa ganitong pagkakataon na may laman at dugo. Pag ulit natin sa mundong ito, glorified body na tayo eh. May katapusan ho ang lahat ng bagay.
Kung si Methuselah nabuhay ng 969, si Caleb at si Joshua na tinaguri ang man of faith, man of God, nabuhay ng 110 years only. Si Moses ay 120. Sila ho'y mga man of God. Sino ka? Para ipagmalaki ang buhay. Wala ho eh. Tayo, ang prayer natin, abutin lang tayo kung ano ipagkakaloob ng Diyos. Pero kung nagpe-pray kayong abutin kayo 120, given, bigyan tayo ng Diyos ng 120 years old, ilang taon na ho kayo ngayon? Habang nalalapit nga, at nagkakaedad ho tayo eh. Dapat nare-realize natin lalo ang buhay Kristiyano eh. Hallelujah. Kaya tayo, marami tayong kapatiran na umuwi na sa Lord. Pero wag ho kayong mag-alala. Mamimit niyo ho sila. Spend the prime years of your life, church, in serving the Lord. Pinakamasarap pa rin ho ang naglilingkod sa Lord. Kahit maraming pagsubok at problema. Pinakamasarap pa rin ho ang naglilingkod. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours. Once again, into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Sa panibagong yugtuho ng ating buhay, ako ho, honestly, ngayon ko lang din ho na-realize kung bakit may message ang Lord sa akin na naituro ko ho dito yun eh. He knows what He's doing dahil nung isang beses na bumababa ho ako na hagdanan namin, nakarinig ko ako bigla ng tinig, will you trust me once again? Hindi ko ho maintindihan masyado nung una, pero may mga mensahe tayong ginawa. But later on, masarap hong ma-realize na talagang at the end of the day, ikaw at ang Diyos lang ang mananatiling magkasama. At the end of the day,
Yun hong song, ang sabi ron, Jesus, I Believe. Sana ho'y hindi lang natin babanggitin dahil awit. Pero sana'y maging makatotohanang totoong nananalig tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. From faith to faith, nagpasimula ho tayo, sabi ng Romans 1:17, mula sa pananampalataya, magtatapos ho tayo sa pananampalataya. Wala hong susuko sa pananampalataya. Amen, church? Fight a good fight of faith. Finish the race. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame. Fix your eyes upon Jesus. Don't give up, church. Don't give up. Fight a good fight of faith. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands, church, coming from your heart. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours. Say it to God. Forever. Forever. Declare it, church, with your heart, coming from your heart. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Say it. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, I believe. Yes, oh Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that... Come on, church, declare it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. Oh, yes, oh Lord. The reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say. Only the instruments. Kaya barabakandara kaya barabakandara Shakaya barabakandara kaya barabakandara kaya barabakandara.
Paul says in Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. In Acts 20:24, this is only a reminder to all of us. Paul says, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. I consider my life worth nothing to me. He died for all, so that those who live now will no longer live for themselves, but for Him who died and rose again. 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 15. In Philippians 1, verse 21, to live is Christ and to die is gain. But for me, to live is Christ and to die is gain. Church, no matter what happened in this life, it's okay. It's okay. Because we have eternity. Eternity, hindi ho sa piling ng kaaway, but eternity with God. Eternity with the presence of the Lord. Eternity with the angels. Eternity in heaven. Our citizenship is in heaven. Set your things, set your minds on things above, not on things on the earth. Focus. Focus your minds on things above, not on things on the earth. Focus your mind in eternity. Focus your mind in eternity. Living with the end in mind, church. Oh, shakarakaya barabakandarakaya. Father God, this morning I pray, kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi totohanan pa na tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, kundi sa labi lamang, hayaan mo ngayong umagang ito, Diyos, kaming lahat ay lumapit ng may kaseryosohan ng aming panalangin at ng aming buhay pananampalataya. Maaari ho ang bawat isa sumunod lamang sa isang maikling panalangin, sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal. Ako po'y lumalapit sa iyong dakilang harapan. Inaamin ko po ang lahat ng aking mga pagkukulang, ang lahat ng aking mga pagkakasala, sinadya ko man o hindi. Patawarin mo po ako. Linisin ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, Panginoon, narito po ang aking buhay. Pagharian mong tunay. Narito ang aking puso. Dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang ako'y magkaroon ng katiyakan ng aking kaligtasan. Salamat po, Panginoong Hesus. Pwede bang itaas natin lahat ng ating kamay sa oras na ito? Minsan pa po, awitin natin ang awit na ito. Into your hands I commit again, with all I am. And believe, habang inaawit niyo po ang awit na ito, binubuksan naman ng Diyos ang lahat ng durungawan ng kalangitan para ibuhos ang lahat ng kanyang biyaya at pagpapala, maging ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo na kailangan ng buhay ng bawat isa po sa atin. Yes, declare it, church. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, O Lord.
Padaluyin mo po, Diyos, sa oras na ito, O God, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Maging ang kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman, ang kalutasan sa lahat ng problema, ang lahat ng pangangailangan pinansyal, ikaw po ang magkaloob at ikaw po ang mag-supply, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, O God. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Open the house of your bounty in heaven and send your rain upon our land, O God. Upon to each and every one of us, O Lord, in the name of Jesus. Oh, Shakaya Barabakandara Barabakandara. Yes, O Lord, we claim it. We claim it. We believe it, Lord. We claim it. We believe it, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Shakaya Barabakandara. Jesus, I believe. Oh, Shakaya Barabakandara. Jesus, I belong.